So guys, andito na naman tayo sa ating trabaho portion. Guys, OFW po ako. Ito po, isi-share ko sa mga kapwa kong OFW. Pero for first is joke. Unsaon nato paghimo para madato. Ayaw kaon. Pagka tinuod lang no. Kaning kaon. Kung wa gid ta mo kaon sukad sa unap sa pagka panganak hantud karon dato na kay ta. Pero sa tinuod lang. Guys, kung mag DDH kayo, kung mag-OFW kayo sa mga first time, ito po ang advice ko sa inyo. Before kayo magpidos or sasakay ng eroplano para papunta sa inyong destinasyon na mag-DH, punta po kayo sa Pag-ibig Fund. Mayroon na po silang programa na mag-ipon ng pera sa may interest na malaki. Doon ko po nalaman kay Boss Chinkitan. Or punta kayo sa ibang bangko, halimbawa PNB, Land Bank, mayroon na po silang stock market. Kung ano pa yung iba-iba nilang negosyo, pasukin mo yun, mag-open po kayo dito. Para kung may trabaho na kayo, pupunta na kayo sa inyong destination, ang sweldo po 20,000 or more than, ang kalahati po huhulog nyo sa bangko. At ito po'y nag-i-interest. Bawat sweldo, huwag nyong kalimutan. Disiplina lang po ang kailangan. Makuhulog po kayo. So kung uuwi kayo ng 2 years, 24 months, sa tig-10, so 240,000. At yung interest, magko-compound po yun guys. At ito'y pabayaan nyo po doon ang inyong pera. Ngayon, pag-uwi nyo galing ng bakasyon, papunta na kayo sa inyong probinsya, huwag nyong withdrawin yun. Pabayaan mong magmamassive income. Pagkatapos, magnegosyo kayo sa palengke. Puhunan kayo ng 10,000. Busy kayo guys. Para yung tutubuin nyo po ay yun ang pambili ng inyong bigas at ulam. Sa akin po, ganyan po ang ginawa ko. Nagtitinda ako ng pandesal sa umaga. Wala man 30 minutes, ubos na po yung pandesal ko po. 2 beses po ako nagtitinda ng pandesal. Pagkaubos, balikan ko po. At umabot po ng 1,500 ang kinita ko for only 30 minutes. Minsan may natitira. Halimbawa, halagang 20 pesos, hindi naubos yung aking pandesal. Gagawin ko po, ini-slice ko yung pandesal. Lalagyan ng margarine, lalagyan ng asukal, itutusta po at mabili pa rin po. Kikita kasi masipag ako maglalako ng pandesal. Pagkatapos sa merienda style time, mga 2 o'clock, magluluto na naman ng siupaw. Ilalako ko na naman. Kikita na naman ako ng 400, sometimes 500. Hanggat kaya pa, hahanap kayo ng paraan kung ano yung mabilis mabinta at yung passionate ninyo at yung kayang-kaya nyong gawin everyday. Pwede na po ang 20,000 or 10,000 umpisa ng pagtitinda. Ngayon, kung hindi nyo pa alam, magtinda ng maliit muna, mag-franchise po kayo ng takoyaki or kieg or siumay. Mag-franchise, marami naman po silang iba't ibang product at ilalako nyo po.
at i-post nyo sa Facebook sa page nyo po. Para magkaroon tayo ng knowledge sa pagnegosyo. Umpisa po tayo sa maliit na halaga. Huwag po kayong diretso sa malaki kasi hindi pa natin alam ang marketing, ang production, kung paano. Kaya umpisa tayo sa maliit lang, pero mabisa. Yung stock market nyo, pabayaan nyo lang yun. Kasi nag-i-increase yun. Yung pagtitinda nyo, kailangan may goal din tayo na palalakihin ang ating negosyo. At yung expenses natin, bawas-bawasan po yung pagkagastador natin. Hindi po lubos-lubusan ang gastos. Kung maliit ang kinikita, mamaluktot din tayo. At huwag po siging party ng party. Yung lifestyle natin na payaman, bawas-bawasan po natin. At mag-iisip kayo kung ano na naman ang susunod yung paninda para may ibang income na kailangan hindi lang sa isang hanap buhay. Magtitinda ng gulay, kailangan hindi tayo mahihiya, guys. Kasi marami pong yumaman, guys, na nag-umpisa sa maliit na halaga. Pero disiplina talaga ang paggastos. Dahil ang kalaban po natin na hindi po nag-boom ang ating negosyo kasi mas marami yung gastos. Kung kumita kayo ng 500 sa inyong paninda, ang expenses nyo kailangan naman 100 lang. Wag naman yung 500 ang kinita nyo. Ay, yung expenses nyo is 1,000. Natural, bagsak. Ganyan ang life. Or, para mamaster nyo po, subaybayan po natin yung mga success. Isa na po si Boss Chinkitan, yung pambansang, anong tawag doon yan? Coach, lahat-lahat na business na sila, magaling na sila. Silang Boss RDR, silang Boss MJ Lopez, sino pa yung iba? Si Boss J-Lem, para makakuha tayo ng idea at napag-aaralan. Kailangan subaybayan natin sila para magkaroon tayo ng knowledge. So mga ka-DH, mga OFW, kung gusto nyong yumaman, sisinupin nyo ang kinikita nyo, or else gusto nyo ibang forever kayong chimay. Wala po ba kayong pangarap? Kaya kailangan mayroon tayong goal. Halimbawa, gusto mong yumaman, kaya gawin natin yung nararapat. Di bali magtitiis tayo. Ang mahalaga, hindi tayo nagutuman yung pamilya kasi pag nakuha nyo na ang gusto, mayroon na kayong stock market, bukas makalawa, magkukumpound yun. Ngayon, kung gusto nyo namang mag-shift ng maganda na namang negosyo na talagang fashion na kayo at master na master nyo na dahil naumpisahan natin sa maliit lang na halaga, pag-aralang mabuti para sure na hindi matalo. At huwag kayong utang ng utang kasi malaki po ang interes. Yung kinikita nyo, binabayad nyo doon sa interes. Andi ngayon, kayo na ang naghahanap buhay sa inuutangan nyo. Kaya, mga OFW, ganyan po ang gagawin natin. Huwag nyo munang magpapasarap. Tipirin nyo, disiplinahin nyo, isulat nyo para hindi mamali. Ganun yun. Or,
So, search nyo si Boss Chinkitan for more details. Okay guys, kung gusto nating yumaman, sinopin natin ng pera at i-invest. Or else, mag-networking guys. Try tayong mag-networking. Ako hindi pa ako nakasubok ng networking. Kaya, we try. Ipanalo natin ang 2024 guys. Ipanalo natin. Okay guys, thank you and Assalamualaikum.